Nanlaki ang mga mata ni Leia nang makita niya ang isang babaeng buntis na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakaupo siya sa ilalim ng isang malaking puno habang nagmamasid sa paligid. Ang babae ay halatang takot na takot, nanginginig habang ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilinga. Parang may hinahanap o tinatakasan. Maya-maya pa, nang makalapit ito sa kanya, nagkatitigan sila. Bigla itong tumigil sa harap niya. Nagkatinginan sila. Ngunit bago pa siya makapagtanong o makapag-react, bigla na lang nawala ang babae na parang isang usok. Laking gulat ni Leia nang maramdaman niyang biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Nang tignan niya ang kanyang sarili, halos mapatili siya sa pagkabigla. Nang makita ang kanyang tiyan, siya na ngayon ang babaeng buntis. Ang kanilang katawan ay naging isa at ramdam na ramdam niya ang takot na kanina lamang ay nakikita niya sa mukha ng babae. Ramdam din niya ang pagsipa ng bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit kasabay nito ay ang matinding paghilab nito. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, naramdaman niya ang panganib na unti-unting lumalapit. Nang lingunin niya kung saan direksyon galing ang buntis, nakita niya ang kinatatakutan nito. Isang aswang ang humahabol sa babae. Isang nakakatakot at kakaibang nilalang. Ang anyo nito ay parang pinaghalong tao at hayop, ngunit mas malapit sa isang halimaw. Ang balat nito ay makintab at kulay itim. Ang likod nito ay baluktot at may matutulis. Mahahaba ang mga kamay at may matutulis na kuko na kayang-kayang pumunit ng laman. Ang mga mata naman nito ay nagliliyab na parang bolang apoy. Ang dila naman ng aswang ay mahaba, parang ahas na gumagalaw-galaw sa ere. Ang bibig nito ay malaki at punong-puno ng matatalim na pangil na hindi pantay-pantay. Ang paggalaw ng aswang ay mabilis at hindi natural. Parang gumagapang at tumatakbo ng sabay. Nanginig si Leia nang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Paano nangyari to? Bakit ako? Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Pilit na pinakalma ang sarili. Huminga siya ng malalim kahit hindi pa niya makontrol ang panginginig ng kanyang katawan. Napilitan siyang tumayo at tumakbo upang makalayo sa papalapit na aswang. Ngunit naging tila mas mabilis ito kaysa sa inaasahan niya. Bumilis din ang takbo niya. Kahit pa kasabay nito ang paglala ng kirot ng kanyang tiyan. Nang hindi niya na makayanan ay napahinto siya saglit at napahawak ng maigpit dito. Nagsimula na siyang manalangin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ligaya! Hindi ka na makakatakas. Amoy na amoy kita! Napalingon siya at nakita niyang medyo malapit na ang aswang sa kanyang pinagtataguan. Kahit nahihirapan at nasasaktan, muli siyang tumakbo palayo. Alam niyang wala na siyang pagpipilian kundi ang lumaban para sa buhay niya at ng bata sa kanyang sinapupunan. Bawat kaluskos ng daon, napapatingin ang babae sa paligid. Tahimik siyang napapadaing habang nagsusumamo na makatakas na siya sa impyernong kanyang napasukan. Tumama sa kanya ang liwanag ng buwan, kasabay ng muling pagdaing dahil sa nararamdaman niyang sakit. Maluwa-luwa siyang naghanap ng tao o bahay na pwedeng mahinga ng tulong, ngunit walang tao sa gubat. Ligaya! Kung ako sa'yo, magpakita ka na. Alam mo naman ang kahantungan mo. Magiging pulutan kita. Ikaw ang may gusto nito, hindi ba? Halika na! Labas na at harapin mo ang nilikha mong aswang!
Nakagat na lang niya ang kanyang kamay sa pagpipigil na hindi marinig ang kanyang hagulgol. Bigla niyang naramdaman ang pagputok ng kanyang panubigan. Hindi magtatagal, alam niyang lalabas na ang sanggol. Nagmadali siyang pumunta sa isang malaking puno. Sa unang tingin ay inakala niyang may isang malaking uka lamang sa may ugat, pero nang tignan niyang mabuti, bungad yun ng isang yungib. Ang loob nito ay madilim, masikip at malamig. Pumasok siya sa loob. Pilit niyang pinagkasya ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at sa pagkakataong yun, wala na siyang nagawa kundi iluwal ang bata sa lugar na yon. Naramdaman niya ang iba't ibang emosyon na dapat ay yung babae ang nakakaramdam. Saya, lungkot, galit at takot. Ilang sandali pa ay naipanganak na nga niya ang bata. Ngunit alam niyang hindi sila pwedeng magtagal na magkasama. Sa huling pagkakataon, hinalikan niya ang bata. Hindi niya na pinansin kung ano ang kasarian nito. Ligaya! Malapit na ako! Mas lumakas ang tinig ni Tonyo at alam niyang palapit na ito. Hinubad niya ang kanyang suot na bandana at ibinalot yon sa bata. Tumayo siya at naglakad palabas ng kuweba. Tumakbo palayo sa sanggol. Umiiyak siya. Hindi na kontrolado ni Leia ang nangyayari. Tila ang katawan niya ay umaayon na lang sa nararamdaman ng babaeng tila sumanib sa kanyang katawan. Patuloy siyang tumakbo habang nagdarasal na sana ay hindi matagpuan ni Tonyo ang bata. Masakit na ang kanyang paa. Nagdurugo na ito dahil sa mga sugat at tinik na bumaon dito. Ilang sandali pa, natigilan siya nang maramdaman ang isang matulis na bagay na sumaksak sa kanyang tagiliran. Sabi ko na sa'yo huwag ka nang tumakbo. Makakasama yan sa anak natin. Magsasalita pa sana ang babae, ngunit bago pa siya makapagbitiw ng salita, naramdaman na niyang bumaon ang kuko ng aswang sa kanyang tiyan. Napasigaw siya sa matinding sakit, nanginginig at namimilipit habang unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan. Humingi siya ng awa, ngunit sa halip na maawa sa kanya ang nilalang, ay lalo pang nagningning ang kasamaan sa mga mata ni Tonyo. Bawat daing niya, bawat sigaw ay tila naging musika sa pandinig ng lalaki. Sige lang, umiyak ka pa! Sigaw pa! Humihingal sa hirap ang babae, pero pinilit pa ring bigkasin ang kanyang mga huling salita habang bumubulwak ang pulang likido sa kanyang sugat. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa amin! Dahil sa kanyang sinabi, lalong nag-alab ang galit ni Tonyo. Naging mas agresibo ito at wala nang awang pinagsasasaksak ang babae sa may tiyan. Paulit-ulit, mas madiin, habang ang bawat pagbaon ng matatalas na kuko ay sinasabayan ng malademonyong ngisi. Nanginig ang babae. Unti-unting bumigat ang kanyang talukap. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa sarili niyang dugo. Naramdaman niyang namanhid na ang kanyang katawan, pero sinikap pa rin niyang makapagsalita. Gamit niya ang natitirang lakas. Binigkas niya ang isang sumpa. Sinusumpa ko ang anak ko ang tatapos sa'yo! Sa huling saksak, tuluyan nang nawalan ng buhay ang babae. Bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na lupa habang unti-unting lumalatag ang katahimikan sa paligid. Saglit na natigilan si Tonyo. Hingal na hingal at duguan ang kanyang mga kamay. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Wala ang bata sa tiyan ng babae. Nasaan ang bata?
Nasaan ang bata? Hindi ko maaari! Nasaan ang bata? Lumakas ang ihip ng hangin. Animoy bumubulong ng mas malalim na panganib. Nanginginig ang kamay ni Tonyo, hindi dahil sa takot, kundi sa pangamba. Alam niyang ang isang aswang na nawalan ng ina ay maaaring bumalik para maghiganti. Sumigaw ng malakas ang aswang at kasabay nito ay ang malakas ding pagsigaw ng dalaga. Bigla siyang napabalikwas. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba. Pawis na pawis din ang kanyang noo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano ba yan? Panaginip na naman. Tinignan niya ang paligid. Nasa loob siya ng kanyang kwarto. Pinilit niyang bumangon. Dumiretso siya sa bintana. Nakita niyang madilim pa. Isinara niya ito dahil sa malamig na hangin na pumapasok. Ano yun? Bakit paulit-ulit ko napapanaginipan yun? Parang totoo ha. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, bumalik siya sa kama at pilit na kinalma ang sarili. Muli siyang nahiga, pero di na muling natulog. Naghintay na lang siya sa pagsapit ng umaga. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa kanyang paaralan. 1 taon na rin siyang substitute teacher sa paaralan na kanyang pinagtatrabahuhan. Kakaiba ang araw na yon sa kanya. Parang mabigat. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa kabila nun, nagturo pa rin siya. Mahal na mahal niya ang ginagawa niya at ang kanyang mga estudyante. Kahit mainit at malikabok sa loob ng silid-aralan, hindi siya tumigil sa pagtuturo. Nakakaramdam na rin siya ng panunuyo sa lalamunan, ngunit hindi niya to iniinda. Sa harap ng kanyang mga estudyante, patuloy siyang nagpapaliwanag. Sinusubukang ibigay ang pinakamahusay na kaalaman na kaya niyang ituro. Kailangan niyang magpatuloy dahil ang pagiging guro din niya ang tanging bumubuhay sa kanya. Okay, mga bata. Basahin natin ang salitang to. Ako ay masipag. Oo, grabe. Napakasipag nga ng prinsesa ko. Nagulat si Leia, pati na rin ang mga bata. Ilang saglit lang, nagsimulang maghiyawan ang buong klase. Ang ingay ng mga estudyante ay naging dahilan para mawala sa focus si Leia. Napakunot noo siyang napatingin kay Christopher, kasabay ng mahigpit na pagkakahawak sa yesa na kanina pa niya gustong ibato sa lalaking abot tenga ang ngiti. Class, huwag maingay. Kim, umupo ka. Hindi pa tayo tapos sa klase. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. Pilit pinapanatili ang kanyang pasensya. Hintayin niyo ako dito ha. Walang mag-iingay. Dana, ikaw ang inaatasan ko magsulat ng pangalan ng mga kaklase mong maingay. Tandaan niyo, ang mag-iingay, walang star mula kay teacher mamaya ha. Lumapit si Leia sa kanyang co-teacher na si Christopher. Inis niyang hinarap ito. Sir, ano ba naman? Nagkaklase kami oh, pero ang ingay-ingay mo. Nako patapos naman na ang klase. Wala nang problema yan. Mabuti pa, paghandain mo na yung mga estudyante mo at pauwiin mo na. Paano pauwiin? Hindi pa nga tapos ang lesson namin. Relax ka lang, chill. Christopher, hindi to biro. Ito naman kababalik ko pa lang, sinusungitan mo na kaagad ako. Namiss kaya kita. Napailing na lang ang dalaga sa mga sinasabing yon ng binata. Si Christopher ay kababata ni Leia. Lumaki sila sa parehong baryo at kahit noon pa, malapit na ito sa kanya. Magaling itong makibagay at madalas natampulan ng biro sa kanilang dating lugar dahil sa pagiging palabiro at makulit. Pero sa kabila ng kanyang pagiging joker, may seryosong panig din naman si Christopher. Lalo na pagdating kay Leia. Matagal na siyang nagpaparamdam ng paghanga sa dalaga. Pero tila ba
Hindi ito makalampas sa kaibigan lang para kay Leia. Kababalik lang nito sa trabaho dahil nagkasakit. Ilang beses na rin itong uma-absent dahil palagi na lang masama ang pakiramdam. Oh, kumusta ka na nga pala? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Oo, ayos na ako. Lalo at nakita na kita ulit. May kailangan ka pa ba? Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na at may gagawin pa ako sa klase ko. Doon ka na, shoo! Oo na. Ginagawa mo naman akong aso eh. Nagpunta ako dito kasi pinapatawag ka ng prinsipal. Kailangan ka daw niyang kausapin. Nang marinig yun ni Leia, kusang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at para siyang nahihilo. Napansin naman ni Christopher ang pagbabago sa kanyang muka. Mula sa matapang at mataray, biglang napalitan yon ng kaba. Agad niya itong inalalayan bago pa siya tuluyang matumba. Uy, Leia! Ayos ka lang ba? Para ka namutla bigla. Ayos lang ako. Sigurado ka? Parang gusto mo nang matunaw sa kinatatayuan mo eh. Mabilis siyang pinandilatan ni Leia. Saka siya tinampal sa braso. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtapang-tapangan ay hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Ikaw kasi, kinakabahan na nga ang tao eh. Nananansing ka pa. Baka lang naman lumusot. O siya, punta na ako dun ha. Bahala ka na sa klase mo. Sige, salamat ha. Inayos ni Leia ang kanyang sarili at kinuha na rin ang kanyang mga gamit. Naglakad siya papunta sa opisina ng prinsipal. Hindi pa niya alam ang sasabihin nito sa kanya, pero malakas ang kutob niya kung ano ito. Matagal niya na itong pinaghahandaan. Pagdating niya sa opisina ng prinsipal, agad na sinabi sa kanyang huling araw na niya sa kanyang pagtuturo. Doon na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Halos maluwa-luwa siya, pero pilit niyang itinago ang matinding emosyon na nararamdaman niya. Huling araw na niya sa pagtuturo. Ang mga salitang ito ang paulit-ulit na rumirehistro sa kanyang isipan. Sa isang taon niyang pagtuturo, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisikap at dedikasyon. Umaasang magkakaroon siya ng permanenteng posisyon. Ngunit sa huli, tila hindi sapat ang kanyang sipag at tiyaga. Masakit tanggapin na ang papalit sa kanya ay halos baguhan pa lamang sa trabaho. Samantalang siya, pinagpaguran at pinaghirapan ang lahat. Pagkalabas niya ng opisina, doon lang tumulo ang kanyang mga luha. Uy, Leia! Ayos ka lang ba? Napahagulgul na ng tuluyan si Leia. Hindi na niya napigilan ang bigat ng damdamin. Mahigpit niyang niyakap ang hawak na bag. Pilit na itinatago ang panghihinayang at galit sa sitwasyong hindi niya kayang kontrolin. Hindi to patas, Chris. Ginawa ko naman ng lahat ha. Binigay ko ang lahat. Pero sa huli, parang wala lang. Hindi man lang nila nakita ang aking halaga. Hindi na nagdalawang isip si Christopher. Dahan-dahan niyang inilapit ang sarili at hinawakan ang balikat ng dalaga. Leia, alam kong mahirap, pero hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Alam ko kung gaano ka nagpapakahirap. Alam ko kung paano mo binigay ang lahat. Huwag mong hayaan na ibang tao magsabi kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Ba't ganun, Christopher? Hindi sila patas. Hindi ko alam, Leia, kung bakit. Pero andito lang ako, ha? Kung kailangan mong umiyak, sige, umiyak ka. Kung gusto mong magsalita, makikinig ako. Hindi mo kailangan dalhin ang lahat mag-isa. Saka marami pang oportunidad. Huwag kang susuko. Oportunidad? Paano kung wala na? Paano kung di na ako makahanap ng trabaho? Leia naman eh, ang galing-galing mo kaya. Hindi ito ang katapusan ng mundo mo.
Baka nga, may mas magandang plano si Lord para sa'yo. Di ba sabi nga nila, kapag may nagsaradong pinto, may mas magandang bagay na magbubukas. Tahimik lang siyang nakinig, pero sa loob niya, gustong-gusto niyang maniwala sa sinasabi ni Christopher. Gusto niyang kumapit sa pag-asang may naghihintay pang mas mabuti para sa kanya. Pero sa ngayon, hindi niya pa magawang makita yon. Bumuntong hininga siya ng malalim, pinahid ang luha sa pisngi at pilit na ngumiti. Salamat, Christopher, ha? Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko. Biglang napakapit sa dibdib si Christopher. Napangiwi siya sa sakit. Oh, ano nangyayari sa'yo? Lalo pang napayuko ang binata. Para bang may matinding kirot na nararamdaman sa kanyang dibdib. Ang kaninang mapanuksong ekspresyon niya ay napalitan ng totoong sakit at pangihina. Biglang nakaramdam si Leia ng kaba. Alam niyang hindi na nagbibiro ang binata. Sa maraming taon nilang pagkakakilala, hindi na naging bago sa kanya ang laging pagkakasakit ng binata. Nataranta na si Leia. Hinawakan niya ang braso ng binata. Pilit siyang tinutulungan kahit hindi niya alam ang gagawin. Halika, sasamahan na kita papunta sa albularyo. Hindi na pwedeng ipagpabukas to. Wag na Leia. Hindi epektibong ginagawa niya eh. Ilang beses na ako nagpapabalik-balik doon, pero hindi naman ako gumagaling. Eh anong gusto mo? Mamatay ka na lang dahil sa sakit mo na yan na hindi naman magamot ng mga doktor? Sakit lang to ng mga gwapo, Leia. Huwag mo masyadong intindihin. Ano? May sinasabi ka? Wala. Wala akong sinasabi. Ito naman niloloko mo ko eh. Ang bihira naman tong taong to. Ang hilig talaga magbiro. Sorry na. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Nakauwi naman na yung mga estudyante mo tapos last day naman na natin to eh. Ha? Anong sabi mo? Anong last day natin? Ako lang naman ang paalisin ah. Last day ko na rin. Nag-resign na ako buhat nang malaman ko yung plano nila na alisin ka at palitan ng ibang substitute teacher. Ano? Ba't mo ginawa yun? Alam mo ang tanga mo. Uy, hindi ah. Yung kaya ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Sira ka talaga. Mamaya magalit na sa akin si Tita Maria sa ginawa mo. Hindi yun. Ang sabi ko naman sa kanya, maghahanap na lang ako ng ibang school. Naintindihan naman niya ako. Alam mo naman yun, full support sa ating dalawa. Ikaw lang naman kasi masyadong pakipot eh. Ayaw mo pa akong sagutin. Che, tumigil ka na nga. Halika na, mabuti pa sumama ka na muna sa akin. Kailangan mo muna magpahinga. Dahan-dahang inilalayan ni Leia si Christopher palabas ng eskwelahan. Isa lang ang naisip niyang pagdalhan sa binata pansamantala. Dito tayo sa bahay mo? Inuupahang bahay, hindi bahay ko. At oo, wala na akong mapagdadalan sa iyo eh. Kulang na rin ang pera ko para maggala kasama ka. Okay. Oh, bakit bigla ka nautal? Hoy, ikaw ha? Kung ano man yung iniisip mo, itigil mo na yan. Ha? Wala naman akong iniisip ah. Ikaw, ang dumi talaga ng utak mo. Sus, ako pa talaga madumi ang utak. Sige na nga, pumasok ka na. Oh, wag mo nang hubarin yung sapatos mo. Sigurado ka? Ang linis pa naman ng bahay mo. Nakamedyas naman ako oh. Ay nako, pumasok ka na nga lang. Ang dami pang sinasabi. Saka, may mas malaking problema kang dapat isipin kaysa sa dumi ng sahig ko. Pumasok si Christopher at agad na napaupo sa maliit na sopa. Heto, tubig. Masakit pa ba ang dibdib mo? Medyo maayos na. Salamat. Napangiti si Leia sa sinabi ni Christopher. Ngunit mabilis din niyang iniwas ang tingin upang itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa.
Pagkalipas lamang ng ilang sandali, ang binata na ang bumasag sa katahimikan. Leia, ano nang plano mo ngayon? Matagal ko nang iniisip to. Na kapag natanggal ako sa trabaho, babalik na ako sa atin. Babalik ka? Bakit? Ayaw mo na bang magtrabaho dito? Naisip ko kasing baka kailangan ko muna ng pahinga, Chris. Feeling ko, kailangan kong bumalik doon. Parati na lang kasi ako nananaginip ng masama eh. Hindi kaya babala yung mga panaginip mo na yon para di ka na bumalik doon? Eh paano kung yun ang sagot? Paano kung yun lang ang paraan para matigil na yung mga bangungot na halos pumatay sa akin gabi-gabi? Binabangungot ka? Ba't ngayon mo lang naikwento sa akin yan? Hindi ko pa nga nasasabi sa'yo kasi akala ko normal lang. Kaso nito mga nakaraang araw eh, parang tuwing gabi, ginugulo ko ng mga paulit-ulit na panaginip. Isa na dito yung pagpatay sa matatanda na umampun sa akin. Ano? Napapanaginipan mo sila? Oo, Christopher. Paulit-ulit ko nakikita kung paano sila pinatay ng aswang. Saka meron pang isa, yung buntis. Pinatay ng aswang yung buntis na babae. Walang ibig sabihin yun, Leia, sa tingin ko. Huwag ka kasing masyado nag-iisip. Eh bakit naman hindi ako mag-iisip? Yung pagkamatay ni Lolo at Lola, totoong nangyari yun. Kaya posible din na nangyari talaga yung pagpatay ng aswang sa buntis. Hayaan mo na nga yan. Sa susunod, subukan mong kontrolin ang panaginip mo. Huwag kang papatalo sa mga bangungot. Madaling sabihin yan, Christopher. Sinubukan ko na. Pero wala akong kakayahan na kontrolin kung anong takbo ng bangungot na yun. Christopher, kailangan kong umuwi. Kailangan kong bumalik sa atin. Patuloy na sumisigaw sa utak ko na kailangan kong umuwi para na din makuha yung hustisya sa pagkamatay ng lolo at lola ko. Hustisya? Paano mo naman gagawin yun? Nawalan ka lang ng trabaho kung ano-ano na ang iniisip mo. Sira! Matagal ko na tong plano, no? Di lang matuloy-tuloy kasi nga, priority ko ang mga estudyante ko at yung trabaho ko. Pero ngayong wala na sila, ito naman ang aatupagin ko. Kalimutan mo na nga ang paghihiganti. Huwag ka nang bumalik dun. Delikado. Hindi naman ako maghihiganti Katarungan ang ipinaglalaban ko dito. At anong katarungan naman yun, Aber? Kakalabanin mo yung mga aswang na naghahari-harian sa dating baryo natin? Naririnig mo ba mga sinasabi mo, Leia? Halos lahat ng tao sa atin umalis na. Inabandona na ang baryo dahil sa aswang na yun. Pero ikaw, balak mong umuwi doon para ano? Para magpakamatay? Mabuti pa umuwi ka na. Diba? Hindi ka nagpapaabot ng gabi. Maski sa school. Umuwi ka na. Sige na, umuwi ka na. Napatingin si Christopher sa labas at nakita niyang magtatakip silim na. Tulad ng sinabi ng dalaga, tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Leia, makinig kang mabuti sa akin, ha? Sasamahan kitang maghanap ng trabaho. Maraming oportunidad dito. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Hindi, Christopher. Buo na ang loob ko. Uuwi ako ng Santa Fe. Ayaw mo talaga magpaawat? Ngumiti si Leia, pero hindi na ito tumugon. Napatitig si Christopher kay Leia. Tila gustong sabihin ang isang bagay, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Alam niyang wala siyang karapatan na pigilan ang dalaga. At sa totoo lang, hindi niya rin sigurado kung anong nais niyang sabihin. Sa huli, tumango na lamang siya bago dahan-dahang tumalikod at lumakad palayo. Isasara na sana ng dalaga ang pinto, pero napatitig siya bigla sa kaaalis lamang na binata. May nakita siyang kakaiba. Pumikit siya para makumpirma ang nakita niya. Pagmulat niya, isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Guni-guni ko lang ba yun? Bakit parang nakita kong nangitim ang balat niya? Ano yun?
Habang nakatayo siya sa may pinto, ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Pilit niyang kinalma ang sarili at pilit na kinalimutan kung ano ang kanyang nakita. Hindi. Baka pagod lang ako. Oo, tama. Siguro pagod lang ako. Pumasok na si Leia sa loob ng bahay. Pilit na tinataboy sa isip ang nakita. Pilit na kinalma ang kanyang sarili. Nang nasa sala na siya, ay bigla siyang napatingin sa isang lumang litrato na naka-frame. Sa litratong yon, kasama niya ang buo niyang pamilya. Nakapatong ito sa isang maliit na lamesa. Pero bigla siyang napakunot noo nang mapansing na iba ang pwesto nito. Ay nako, si Christopher talaga. Pakialamero talaga ang lalaking yun. Kinuha niya ang larawan at tinitigan ito ng mabuti. Kasama niya sa larawan ang dalawang matanda. Lolo, Lola, salamat po sa pag-aalaga sa akin ha. Namiss ko na po kayo. Halos maluwa-luwa ang dalaga habang niyayakap ang larawan. Si Leia ay ampon ng mag-asawang matanda. Natagpuan siya isang umaga. Iniwang nakalagay sa harap ng kanilang bahay. Kasama ng bata ang isang sulat na nagsasabing alagaan siya dahil wala nang magagawa ang kanyang mga magulang para sa kanya. Pinalaki nila si Leia na puno ng pagmamahal at parang isang tunay na anak. Hindi nila itinago ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Maagang ipinaliwanag nila sa kanya na hindi sila ang kanyang mga tunay na magulang, ngunit hindi ito naging hadlang sa bata upang maramdaman niya ang kanilang buong pagmamahal. Sa kabila ng pagiging ampon, hindi nagkulang ang mag-asawa sa pag-aaruga kay Leia. Tinuruan nila siya ng mabubuting asal, ginabayan sa kanyang pag-aaral, at binigyan ng masayang tahanan. Si Leia naman ay lubos ang pasasalamat at pagmamahal sa kanyang lolo at lola. Para sa kanya, sila ang tunay niyang pamilya at kahit kailan, hindi niya sila ituturing na iba. Bigla siyang nangulila sa dalawang matanda. Naiyak siya. Naikuyom niya ang kanyang mga palad nang maalala ang nakita ng gabing pinaslang ang dalawa. Lolo, Lola, magbabayad ang aswang na yon sa lahat ng mga naging kasalanan niya sa inyo. Ibinalik na ni Leia ang larawan sa ibabaw ng lamesa at pumasok na sa kanyang silid. Naiga siya sa kanyang kama at doon, hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Ilang sandali pa, bigla siyang nagising dahil sa isang malakas na sigaw na kanyang narinig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, doon niya napagtanto na wala na naman siya sa kanyang silid. Nasaan ako? Madilim ang paligid, pero kapansin-pansin na kakaiba ang simoy ng hangin. Parang amoy ng damo at mga dahon. Marahan ang simoy ng hangin. Nang sumilip ang sinag ng buwan sa pagitan ng mga dahon, doon niya nakita na nasa kagubatan siya. Bakit ako narito? Anong lugar na naman ito? Bago pa siya makapag-isip ng sagot, muling umalingaw-ngaw ang isang panibagong sigaw. Mas malapit, mas desperado. Humihingi ito ng tulong. Kinabahan ng sobra si Leia. Ramdam niya ang kilabot na sigaw na yon. Sinubukan niyang tumayo, pero hindi siya makabangon. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hanggang sa maramdaman niya ang madulas na likido sa kanyang palad. Nang itaas niya ito, napasinghap siya sa nakita. Puno ng dugo ang kanyang kamay. Mapula, malansa, at mainit-init pa. Nasisinaga na siya ng buwan, kaya kitang-kita niya ang lahat. Hindi nagtagal, may nakita siyang isang babae na papalapit sa kinaroroonan niya. Sumisigaw pa rin ito at humihingi ng tulong. Nang tuluyan ng makalapit ang babae, doon niya nasilayan ang nakakakilabot nitong anyo. Nakatirik ang mga mata nito. Wala ng buhay pero patuloy sa paggalaw.
Basag na rin halos ang ulo at kaunting hibla na lang o laman ang nakakabit para hindi malaglag sa lupa. Mas lalo siyang natuliro nang makita niyang puno ng malalalim na saksak ang katawan ng babae at halos mapaliguan siya ng dugo nito. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Leia. Napabalikwas siya mula sa kanyang pagkakahiga. Napatingin muli siya sa paligid. Wala na siya sa gubat. Napatingin siya sa kanyang kamay. Nanginginig ang mga ito. Panaginip na naman. Bakit ba ayaw akong tantanan na masasamang bangungot na yon? Napasabunot siya sa sarili. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Nang sulyapan niya ang orasan, madaling araw na. Alam niyang mahihirapan na siyang bumalik sa pagkakatulog. Kaya naman, bumangon na lang siya para ihanda na ang mga gamit niya para umuwi. Pero nang makatayo siya, doon niya napansin ang dugo sa bedsheet. Isang pulang mantsa. Bakit may dugo dito? Nanginginig ang kanyang kamay. Nang dahan-dahan niyang hinawakan ng likido. Malapot ito. Malansa. Agad siyang napatingin sa sarili niyang katawan. Wala naman siyang sugat. Walang kahit na anong palatandaan na siya ang pinagmulan ng dugo. Anong nangyayari sa akin? Samantala, sa kabilang banda, hindi naman nakatulog si Christopher. Magdamag kasi niyang inisip ang mga nangyari sa paaralan at yung pagdidesisyon ni Leia na umuwi na sa kanilang dating baryo. Malalim ang kanyang iniisip hanggang sa hindi niya na namalayan na mag-uumaga na pala. Nay, alam niyo ho, si Leia, babalik daw po sa baryo natin. Ano ka mo? Abay, hindi maaari. Kailangan mo siyang pigilan, Chris. Ginawa ko na po ang lahat, Nay. Mukhang buo na po ang desisyon niya. Pero hindi siya ligtas doon, anak. Alam mo naman na buhay pa si Tonyo. Kung anong gawin sa kanya ng taong yun. Hindi ko po hahayaang mangyari yun, Nay. Poprotektahan ko po si Leia hanggang sa makakaya ko. Ngunit hindi natin kaya si Tonyo, anak. Isang makapangyariang aswang ang lalaking yon. Wala siyang awa at konsensya. Pero hindi ko naman po pwedeng pabayaan si Leia doon. Mahal ko po si Leia, Nay. Hindi ko hahayaan na masaktan siya ng walang yun. Alam ko yon, anak. Sige, sasamahan kita. Parehas natin siyang babantayan. Kung ganun po, ay ihanda na natin ang mga gamit natin. Uuwi po tayo sa baryo. Samantala, ilang oras ang nakaraan. Huminto ang isang tricycle sa harap ng isang lumang bahay. Bumaba si Leia mula sa sasakyan at tumingin sa paligid. Nalungkot siya sa kanyang nakita. Wala na ang dating masigla at maingay na kalsada. Wala ng tao. Wala na ang mga kapitbahay niyang tsismosa. Sobrang tahimik na. Ang mga bahay sa paligid, pinaglumaan na lang ng panahon. Ang ilang mga kabahayan ay binalot na ng mga lumot at baging. Ang lungkot naman dito. Wala man lang ata maski isa na naglakas loob na magpaiwan sa baryong ito. Tumingin-tingin pa siya sa paligid. Iniwan niya ang kanyang mga gamit at tumawid sa kabilang kalsada kung saan naroon ang tindahan ni Aling Petra na dating suki niya. Sumilip siya doon pero madilim sa loob. May narinig siyang kaluskos. Tao po! Aling Petra, nandyan ka ba? Ako po ito, si Leia. Aling Petra! Ay, kabayo! Halos mapatalon siya sa takot nang biglang may bumato sa kanya. Nakita niyang may mga sumulpot na tao mula sa loob ng bahay. Napaatras siya nang makitang ang mga taong yon ay matalim na nakatitig sa kanya. May mga bata at matatanda din na parang takot na takot sa kanya. May problema po ba? Dati naman po akong taga rito. Huwag niyo po akong sasaktan. Hindi siya mapakali habang unti-unting umaatras. Hindi niya maalis ang mga mata sa grupo ng mga tao. Ang mga bata ay mahigpit na nakakapit sa kanilang mga magulang. Teka,
May nagawa po ba akong mali? Nakita niyang unti-unting umiilaw ang kwintas sa kanyang leeg. Nagtaka siya at napahawak dito. Napansin niyang umatras ang mga tao. Mabilis din siyang umatras pero muntik na siyang matumba nang bumangga siya sa isang matigas na bagay. Paglingon niya, nakita niya si Christopher. Hawak siya nito sa balikat upang hindi matumba. Christopher! Ano ginagawa mo dito? Sinundan kita, Leia. Alam mo, mabuti pa ay umalis na tayo dito. Bumalik na tayo dun sa bayan. O kahit saan mo gusto. Basta wag lang dito. Pinag-usapan na natin to, Christopher. Umuwi ako dito kasi gusto ko magpahinga. Hindi pahinga ang pinunta mo dito. Alam ko yun, Leia. Huwag mo na nga lang akong pakialaman. O sige, kung talagang ayaw mong umalis dito, fine. Sasamahan ka namin. Namin? Bakit? Sinong kasama mo? Sasamahan ka namin ni Nanay. Andito rin si Aling Maria? Ba't mo siya sinama dito? Nakakahiya, Chris. Ano ba? Gusto niyang sumama eh. Pero teka, ano bang ginagawa mo dito sa bahaging to ng kalsada? Diyan papunta ang bahay mo ah. May napansin kasi ako kanina dito, kaya lumapit ako. Tapos may nakita ako ng mga tao dyan sa loob. Pambihira ka naman, Leia oh. Huwag kang manakot. Anong mga tao? Walang tao dito. Meron nga. May bumato nga sa akin eh. Teka, nasa na ba yung mga tao dito kanina, Chris? Bakit bigla silang nawala? Leia, baka namamalikmata ka lang. Pagod ka yata sa biyahe kaya kung ano-ano nakikita mo. Matagal nang walang tao dito sa baryo. Pero kanina lang eh. Wala ngang tao dito. Ang kulit mo. Halika na, umuwi na tayo. Kailangan mo na din talaga magpahinga. Pagod ka na at mukhang wala ka pa ding tulog. Kung ano-ano na nakikita mo eh. Tama ka nga siguro. Hindi kasi ako masyadong nakatulog kagabi. Sabi ko na eh. Sayang tong baryo natin, no? Napaglumaan na lang ang lahat ng bagay dito. Parang naging haunted na. Haunted naman talaga. Dahil dun sa Tonyo na yon. Sa walang yang lalaki na yon. Kaya kailangan ko na siyang mahanap at makaharap. Pero bakit pa? Pwede naman tayong manahimik na lang at mamuhay ng mapayapa sa ibang lugar. Mapayapa? Chris, hindi ako pinapatahimik ng mga bangungot ko. At alam mo kung anong ibig sabihin nun, di ba? Dapat kong tuparin ang misyong ibinigay sa akin ni Lolo at Lola. Hanggang ngayon talaga, di mo pa din yun nakakalimutan. Hindi talaga. At lahat ng mga natutunan ko sa kanila, gagamitin ko yun laban sa aswang na yun. Tignan mo, matagal ko na rin pinag-aaralan ang bisa ng iniwan nila sa aking mutya. Sandali, pwede bang itago mo yan? Nakakasilaw yan, sakit sa mata. Itinago ni Leia ang kwintas sa loob ng kanyang damit. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Nang dumating na sila sa kanyang bahay, nakita niyang naluma na rin talaga ang dati nilang kubo kung saan sila nakatira ng kanyang mga lolo at lola. Puno ito ng sapot ng gagamba at sobrang kapal ng mga alikabok. Agad namang nag-abot ng panyo ang binata. Masyadong marumi at maalikabok sa loob. Tulungan na kita maglinis. Wag na. Ako na, Chris. Kayang-kaya ko na to. Sigurado ka ba? Naglakad ang binata papunta sa lamesa na halos hindi na makita ang ibabaw nito dahil sa alikabok. Pumunit siya ng piraso ng lumang dyaryo na nakapatong doon at ginamit yun upang punasan ang alikabok. Grabe, ang kapal ng alikabok eh. Hindi mo to kaya. Tutulungan na kita. Saglit na tumigil si Christopher. Tila nag-iisip. Napatingin siya sa lumang istante na halos bumagsak na. May mga lumang larawan doon ni na Lolo Ambo at Lola Shuning na nababalot na ng makapal na sapot ng gagamba. Maingat niyang kinuha ang isa at pinunasan gamit ang kanyang damit. Nakakamiss sila, no? Ang babait nila. Tama ka, Chris. Sobrang bait nila. Kaya hindi talaga nila deserve yung nangyari sa kanila. Buti ka nga eh.
May magagandang alaala sa kanila. Meron nga, pero alam mo, ang hirap din balikan lahat ng alaala. Sobrang saya ng mga panahon kasama ko sila. Pero ngayon, parang masakit na. Lalo pa't ganito ang nangyayari sa buhay ko. Parang namimiss ko bigla yung yakap nila. Lumapit si Christopher at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Leia, hindi masama ang umiyak o malungkot. Bahagi yan ng alaala nila sa'yo. Pero tandaan mo, hindi nila gugusto yung nagmumukmuk ka. Mas gusto nilang makita kang masaya at nagpapatuloy sa buhay. Napayuko si Leia, pinipigilan ang pagluha. Kinuha niya ang larawan mula kay Christopher at tinitigan ito. Salamat, Chris, ha? Pero tama na tong drama. Kailangan ko pang matapos ang paglilinis bago gumabi. Ngumiti si Christopher at muling kinuha ang basahan. O sige, ikaw ang bahala. Pero tatapusin natin to na magkasama. Wala ka na magagawa. Tutulungan kita sa ayaw at sa gusto mo. Napangiti si Leia sa sinabi ng binata at muling bumalik sa gawain. Habang nililinis nila ang lumang bahay, unti-unting napuno ng tawanan at kwentuhan ang paligid na parang ibinalik sa dating saya ang lugar na yon. At nang matapos sila, hinatiran sila ni Aling Maria ng kanilang pagkain. Nagpaalam na din ng binata dahil malapit nang sumapit ang gabi. Dahil sa matinding pagod, nahiga ang dalaga sa upuang gawa sa kawayan. Nakatulog siya ng mahimbing. Pero nang dumating ang hating gabi, bigla siyang nagising nang may marinig na kaluskos sa labas. Mabibigat ang mga yabag nito at naaamoy na rin niya ang umaalingasaw nitong mabahong amoy. Sino ka? Anong kailangan mo? Ngunit walang tugon mula dito. Nakatayo lang ito sa may pinto at di naman gumagawa ng anumang kilos. Nanikip ang dibdib niya sa kaba. Hindi niya halos maigalaw ang kanyang katawan. Nakita niyang umilaw ang kanyang kwintas. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas, pero mas nanaig ang takot nang makita niya ang anyo ng nilalang na nasa kanyang harapan. Aswang! Aswang! Ah! Aswang! Leia! Leia, gumising ka! Chris, tulungan mo ko. May aswang dito kanina. Nandito siya. Kitang-kita ko siya. Kalma lang, Leia. Walang aswang. Wala pang aswang. Nananaginip ka lang. Kanina pa ako nandito. Saka umaga na oh. Nakatimpla na nga ako ng kape para sa'yo eh. Pero imposible. Leia, ang sarap ng tulog mo. Kaya di na kita inistorbo. Kaya alam ko na binabangungot ka na naman. Sana ginising na kita kanina pa eh. Niyakap niya si Leia. Pilit na pinapawi ang takot ng dalaga. Nanginginig ang buong katawan nito. Kailangan mo ba ng tubig? Nahihirapan na ako, Chris. Bakit ganun yung mga panaginip ko? Hindi ko rin alam, Leia. Chris, natatakot na ako. Akala ko ba kaya mo nang harapin yung aswang? Leia, panaginip pa lang yan pero nangangatog ka na. Paano kung magpakita talaga siya sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi ako pwede magpatalo sa takot, Chris. Kakayanin ko to. E paano nga kung di mo kaya? Handa akong mamatay, Chris. Handa ako. Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari sa'yo yun, Leia. Siya nga pala. Sabi ni nanay, doon ka na daw kumain ng agahan sa bahay. Nagluto siya. Hindi na nagsalita pa si Leia. Tumango lang siya. Ngunit hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa takot. Ayaw niya muna mapag-isa sa kanyang bahay. Nang makarating sila kina Christopher, agad na niyakap ng ina nito ang dalaga. Nakaramdam naman si Leia ng gaan ng pakiramdam. Mabuti naman, iha. At napapayag kang kumain dito sa amin. Ang totoo po niyan, tita. Nahihiya po ko. Pero salamat po.
Ang bait-bait niyo po sa akin. Nako, Leia, wala yun. O tara na. Kanina pa to nakahain eh. Hindi na masarap ang pagkain kapag pinaghihintay ng sobra. Wow! Ang sarap po niya na. Oo naman. Huli pa yan ni Chris kagabi. Ano? Huli? May ginawa kasi siyang bitag. Ayun, nakahuli ng baboy ramo. Masarap yan. Espesyal ang pagkakaluto ko. Aba, ayos ah. Magaling ka rin palang gumawa ng bitag at maniliw ng hayop, Chris. Oo, magaling talaga yan. Pwede na mag-asawa. Teka nga pala, Leia. Kailan mo naman sasagutin itong si Chris? Di ba't matagal ka na niyang nililigawan? Wala ba siyang pag-asa sa'yo, iha? Po? Inay naman, ang aga-aga naman yan. Pero ako na ho ang sasagot. Mga ilang araw na lang po, sasagutin na po ako niyan. Hoy! Ano bang pinagsasabi mo? Tita, huwag kayo maniwala dyan. O siya, tama na yan. Nagtatanong lang naman ako. Iha, kain ka lang ng kain ha. Diyan na muna kayo at may kukunin lang ako. Naiilang na lang si Leia nang marinig na tumawa ng malakas si Christopher. Tila tuwang-tuwa ito sa pagbibiro ng kanyang ina at sa lantarang paglalakad nito sa kanyang anak. Biglang napatingin sa labas ang dalaga nang may mahagip ang kanyang mata. Isang matandang lalaki ang nakita niya. Huy, Leia, ba't natahimik ka dyan? Ano bang tinitignan mo sa labas? Ha? Wala. Akala ko may nakita akong tao. Ipinagpatuloy ng dalaga ang kanyang pagkain. Pinilit niyang maging masaya sa paningin nila at sumabay sa kwentuhan, pero hindi mawala-wala sa isip niya ang matandang lalaki na nakita niya. Habang sinusubo niya ang pagkain, hindi niya maiwasang sumulyap muli sa bintana. Wala na ang anino ng lalaki. Mabilis na lumipas ang maghapon. Nagpaalam na rin ang dalaga sa dalawa. Ngunit habang naglalakad siya, naisipan niyang mamasyal muna ng kaunti sa baryo. Habang namamasyal siya, naramdaman niyang parang may sumusunod sa bawat pagakbang niya. Nagsimula na naman siyang makaramdam ng kakaibang enerhiya mula sa kanyang kwintas. Katulad ng bagong dating siya na nakakita siya ng mga multo sa loob ng bahay ni Aling Petra. Kaya naman, inaasahan niyang may mangyayari na naman o meron na naman siyang makikitang kakaiba. Nagmamadali siyang umuwi. Bigla siyang may narinig na tumawa. Leia, nagbalik ka na pala. Ang tagal mo ring nawala. Kumusta? Hindi mo ba ako na-miss? Bakit naman kita mamimiss? Sino ka ba sa akala mo? Aba, ang sungit mo naman. Bumabati lang naman ako ah. Masama ba yun? Saka umahanga ako sa'yo kasi bumalik ka. Matapang ka, iha. Bakit? Hindi ka ba makapaniwala na kahit napalayas mo ng lahat sa baryong to, ay may bumalik pa rin? Ang totoo niyan, hindi naman. Sabi ko nga, natutuwa ako. Akala ko naman kaya ka bumalik dito ay dahil napatawad mo na ako. Tumahimik ka! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin! Bakit ba galit na galit ka? Di ba't masaya ka naman na ngayon? Anong masayang sinasabi mo? Sinira mo buhay ko, hayop ka! Paano mo nasabing masaya ako? Ikaw ang pumatay sa lolo at lola ko! Alam mo, may dahilan kung bakit nangyari yon. At anong dahilan, ha? Sabihin mo nga sa akin. Dahil may malaking utang sa akin ng mga matatandang yon. Siningil ko lang. Walang utang sa iyo ang pamilya ko. Ikaw ang traidor. Isa kang hayop, demonyo! Hayop? Demonyo? Ang sakit mo naman magsalita. Kung tutusin, dapat nga'y magpasalamat ka pa sa akin, Leia. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararanasan tong kalayaan mo ngayon. Kalayaan? Kalayaan bang tawag mo sa pagkawala ng mga pinakamamahal ko? Sa takot na dala ko araw-araw ng dahil sa'yo? Oo, Leia. Kalayaan sa ilusyon na protektado ka nila.
Isa ka talagang halimaw. Hindi mo alam kung anong sakit na dinulot mo. Hindi lang sa akin, kundi maging sa lahat ng mga taong dating naninirahan dito. Hindi ko kasalanan ang lahat na nangyari dito. Dahil hindi ko naman kasalanan na mahina sila. Natural lang na mangyari yun sa kanila. Ika nga, ako ang malakas. Kaya ako ang nanalo. Sugapa ka sa kapangyarihan. Akala mo, laro-laro lang ang lahat ng to. Magaling ka nang magsalita. Ibang-iba ka na. Di ka na katulad ng dati. Mukhang gusto kong makita kung gaano ka nakatapang ngayon. Hindi na ikaw yung dating batang umiiyak lang habang nagtatago sa likod ng lolo at lola mo. Mamamatay tao ka! Demonyo ka! Mamamatay tao? Kung tutusin, sila ang unang nagkasala sa akin, Leia. Kaya hindi mo ko masisisi. Gumanti lamang ako. Wala silang ginagawang masama sa'yo! Wala kang alam, Leia. Wala kang alam. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, kung ano man ang pinaplano mo, kung gusto mo kong patayin para sa hustisya ng mga matatandang yon, wala ka mapapala dahil hindi mo ko kaya. Hindi na nakapagpigil pa si Leia. Mabilis niyang pinulot ang isang pamalo at tinangka niyang hampasin ang lalaki. Pero mabilis na nakaiwas si Mang Tonyo at tinawanan siya. Nagpatuloy ito sa pangaasar sa kanya. Paano ba yan? Hindi ko pa nga ginagamit ang kapangyarihan ko pero hindi ka na umubra. Paano pa kaya kung... Wala akong pakialam kung tao ka o aswang. Dahil wala namang pinagkaiba yan. Demonyo ka pa rin. Mamamatay tao ka pa rin. Biglang lumapit si Tonyo kay Leia at sinakal niya ang babae. Ngunit nang makita niya ang nagliliwanag na kwintas ng dalaga, para itong napaso, bigla niyang nabitiwan si Bea. Kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Umalis na kayo. Dahil oras na nagkaroon ako ng pagkakataon, lahat kayo ay papatayin ko. Akin lang ang Santa Fe, Leia. Sa akin lang. Hindi ako natatakot sa'yo. Magbabayad ka. Magbabayad ka sa lahat ng mga nagawa mo. Tignan na lang natin. Pero sigurado kung hindi mo ko kayang talunin, Leia. Yan ang tatandaan mo. Leia! Halos sabay na napalingon ang dalawa nang marinig ang boses ni Christopher. Mabilis itong naglalakad papalapit kay Leia. Nang makita ni Tonyo ang binata, mabilis itong naglakad palayo. Leia! Ayos ka lang ba? Ano ginawa niya sa'yo? Wala. Ayos lang ako. Halika na. Gala ka kasi ng gala eh. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, nanatiling tahimik lamang si Leia. Hindi mawala-wala sa isip niya ang mga sinabi ni Tonyo at ang malamig na titig nito na tila ba nagbabanta ng mas malala pang mangyayari. Alam niyang hindi natatapos doon ang paghaharap nila. Leia, parang ang lalim ng iniisip mo ah. Wala to. Iniisip ko lang kung paano ko sisimulan ang plano ko. Tungkol ba kay Mantonyo? Oo. Leia, desidido ka na ba talaga? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro lang? Sige, kung talagang di na kita mapipigilan, gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban, Leia. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Resbakan natin yung hayop na aswang na yun. Ngumiti si Leia. Kahit papano, gumaan ang loob niya sa sinabing yon ni Christopher. Pero nagtataka lang ako. Bakit kaya parang tinatakot ka lang niya? Bakit hindi pa niya tayo inaatake? Sa palagay mo, meron ba siyang binabalak? Wala, Christopher. Hindi pa tayo inaatake dahil gusto pa niya maglaro. Gusto niyang subukan ang kapangyarihan ko. Kung hanggang saan ang kaya ko. Sa palagay mo ba, kaya natin siya? Wala akong pakialam kung kaya o hindi. Basta ang importante, naniniwala ako sa sinabi ng lola ko noon
na ako ang tatapos sa aswang na yon. Pagkatapos maihatid ng lalaki ang dalaga sa kanyang bahay, nagpaalam na rin ito pero nangako na babantayan siya upang hindi siya magalaw ni Tonyo. Nang gabing yon, nagdesisyon si Leia na simulan na ang kanyang paghahanda. Gagamitin niya ang mutya ng uwak na ipinagkaloob sa kanya ng umampong albularyo. Alam niyang hindi sapat ang mutya para tapusin ang paghahari-harian ng aswang. Kailangan niya ng lakas at plano, estratehiya, upang matalo ang malakas na kalaban. Lolo, Lola, bigyan niyo po sana ako ng gabay. Sana magtagumpay po ako. Ang mutya ng uwak ay isang makapangyarihang mutya na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Ito ay likas na nauugnay sa mga uwak bilang simbolo ng katalinuhan. Kaya nitong magbigay ng isang pangitain sa pamamagitan ng tamang ritual at panalangin. Maaari nitong ipakita ang hinaharap o mga lihim na nakatago sa kasalukuyan. Ang mutya ng uwak ay sinasabing konektado sa espiritu ng kalikasan. Pinaniniwalaan ding ito ay likha mula sa kombinasyon ng mahika ng kalikasan at ng espiritu ng uwak. Ang espiritu ng uwak ay nagbibigay ng karunungan at gabay sa may-ari ng mutya. Ngunit ito ay gumagana lamang kung dalisay ang puso ng taong nagmamay-ari nito. Kung gagamitin ito para sa kasamaan o sariling kapakinabangan, mawawala ang liwanag nito at magiging isang ordinaryong bato. Ayon sa kanyang lolo, mas nagiging makapangyarihan ng mutya kung aalagaan ng maayos. Kailangan protektahan ito mula sa dumi at ingatan na hindi mahulog sa kamay ng isang sakim o masamang tao. Alam kong ipinakita mo na sa akin na kaya kong talunin ang aswang na yon. Pero gusto ko pa rin makita ulit dahil gusto kong makita ang lahat ng detalye kung paano. Nakakaramdam pa rin ako ng takot. Ewan, hindi ko alam kung bakit. Dahan-dahan niyang inilapit ang mutya sa kanyang noo. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang balat, biglang nagbago ang paligid. Ang paligid ay nilamon ng kadiliman at naramdaman niyang parang may humila sa kanyang isang malakas na puwersa papunta sa ibang dimensyon. Nasusunog ang mga bahay sa Santa Fe. Ang mga puno at halaman, tuyot at lantana. Ang hangin ay puno ng mabigat na enerhiya at sa gitna ng kaguluhan ay nakita niya si Tonyo, nakatayo sa gitna at may tinitignan. Ang anyo nito ay hindi na tao, isang halimaw. Katulad ng aswang na parati niyang napapanaginipan. Habang nanonood mula sa gilid, napansin ni Leia ang kanyang sarili na nasa gitna din ng baryo. Nakatayo siya at hawak ang nagliliwanag na mutya ng uwak. Nakatingin siya kay Tonyo na tila naghahanda na siya sa kanilang laban. Ngunit ang sunod niyang nakita ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Nang lumapit kasi ang aswang sa kanya, nakita niya at naramdaman ang labis na panghihina. Kaya naman nang umatake si Tonyo, ay nakita niya ang sarili na bumagsak sa lupa. Akala mo ba ay kaya mo akong talunin? Isa ka lang baguan. Ako ang hari ng kadiliman. Wala kang laban sa akin. Biglang dumilim ang paligid, pero naririnig pa rin niya ang malakas na halakhak ng aswang. Humihingal si Leia nang muli niyang maidilat ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahil sa takot. Bakit ganun? Bakit iba ang ipinakita mo? Hindi ganito yung ulang pangitain na ibinigay mo sa akin Akala ko ba mananalo ko? Labis na nagtaka ang dalaga sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na nagbago ang pangyayaring ipinakita sa kanya ng mutya. Dahil doon, kinuha niya ang itak na nakatago sa estante. Ito ay hindi isang ordinaryong sandata. Ito ay pinahira ng mahika at sagradong panalangin upang maging epektibo laban sa mga nilalang ng dilim.
Bukod doon, ay may makikita ding mga sinaunang baybayin na nakaukit sa mismong bakal na hawakan ng itak. Ayon sa kanyang lolo, ang sandatang yon ay nagtataglay ng kakayahang sugatan o patayin ang mga nilalang na hindi tinatablan ng karaniwang armas, tulad ng aswang. Habang pinapahid ni Leia ang daliri sa matalim na itak, naramdaman niya ang bahagyang pag-init nito. Kung ano man ang ipinakita ng mutya, handa ako, Lolo. Basta ito na ang oras. Kailangan kong gamitin ang iniwan mo para magtagumpay ako. Palakasin mo nawa ang loob ko, Lolo. Pagkasabi nun, nakita niyang muli na nagniningning ang mutya sa kanyang kwintas. Parang sinusuportahan nito ang desisyon niyang gamitin ang itak bilang sandata. Naalala niya bigla ang isa pang sinabi ng kanyang lolo, ang tungkol sa kombinasyon ng mutya ng uwak at ng itak. Ang mutya ay may kakayahang makita ang hinaharap at magbigay ng gabay, habang ang itak naman ay ang pisikal na sandata na magbibigay ng huling hatol sa kalaban. Natatakot ako. Oo, inaamin ko yun. Pero kahit na anong mangyari, tatapusin ko na ang labang ito, Lolo. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ang kasamaan ni Tonyo. Kayo na po ang gabay ko sa laban na ito. Muling inilagay ni Leia ang kanyang mutya sa noo at muli nakita niya ang katuloy ng pangitain. Humihingal si Leia nang muli niyang maidilat ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahil sa takot. Ano? Kaya mo pa ba? Napalunok si Leia, ngunit hindi siya umurong. Hinawakan niya ang mutya at ramdam niya ang init nito na tila nagpapalakas sa kanya. Hindi mo ako matatakot, Tonyo! Halimaw ka! Hanggang dito ka na lang! Huwag kang magpakasigurado, Leia. Ang lakas ko ay hindi mo matutumbasan. Patutunayan kong walang sino man ang makatatalo sa akin! Sa isang iglap, umatake si Tonyo. Ang bawat galaw nito ay mabilis. Nagbabadya ang nakamamatay nitong mga kuko. Pero bawat pag-atake ng aswang ay nasasalag ng dalaga gamit ang kanyang itak. Hindi madali ang laban at nararamdaman niyang unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Sa kalagitnaan ng laban, biglang lumiwanag ang mutya ng uwak. Ramdam niya ang kakaibang enerhiyang nagmumula rito na tila ba humihigop ng lakas mula sa kalikasan sa paligid. Sa pagkakataong yon, nagpasya si Leia na gamitin ang lahat ng natitira niyang lakas. Hawak ang mutya sa isang kamay at ang itak naman sa kabila. Humarap siya kay Mang Tonyo ng buong tapang. Ito na ang wakas ng kasamaan mo, Mang Tonyo! Nang makalapit si Tonyo, iniangat niya ang kanyang itak at buong lakas na hinataw ito pababa. Tumama sa balikat ng aswang. Kasunod nito ay ang malakas na sigaw ni Mang Tonyo. Ang itak na puno ng sagradong panalangin at ritual ay tuluyang sumugat sa katawan ng aswang. Muling tumindi ang liwanag mula sa mutya na tila tumutugon sa bawat galaw ni Leia. Ang sugat ni Tonyo ay nagsimulang maglabas ng itim na usok. Hindi pa rin natitinag si Tonyo at sinubukang pa rin lumaban. Para sa lahat ng pinatay mo! Para sa lahat ng mga taga rito na inalisan mo ng tahanan! Hawak niya ang itak sa parehong kamay at sa isang iglap, buong lakas niya itong sinugod. Tumagos ang itak mula sa kanyang dibdib. Narinig ang huling sigaw ni Tonyo. Unti-unti, ang dating nakakatakot na anyo ng aswang ay naglaho, hanggang sa maging abo ang lahat ng naiwan sa kanya. Pagkatapos ay tinangay ito ng hangin. Hingal na hingal si Leia. Bumagsak siya sa lupa. Hawak pa rin ang kanyang itak. Ngunit nang tumayo siya, isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan. Napatingin siya sa kanyang harapan. Dahil doon, lumitaw ang isang aswang. Mas mabangis, mas nakakatakot. Pero ang mas lalong ikinigimbal ni Leia, nakita niyang hawak ng aswang na ito
ang kanyang puso at doon nagtapos ang pangitain. Pagod na pagod si Leia nang matapos ang ritual. Hinawakan niya ang kanyang mutya. Anong ibig sabihin ng ipinakita mo sa akin? Bakit ganun? May isa pang aswang. Matapos ang ilang sandali, nagligpit na ng mga gamit ang dalaga. Halos maghahating gabi na at hindi niya masyadong namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Pero bago pa man siya makabalik sa kanyang higaan, may narinig siyang kakaibang ungol sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinilip ang labas. May nakita siyang isang anino na hindi mapakali. Tahimik lang itong pinapanood ng dalaga hanggang sa naglakad ang nilalang palapit sa kanyang pinto. Agad niyang kinuha ang kanyang itak at bumalik sa bintana para muli itong sumilip. Naroon pa rin ito, pero may kagad na pansin ang dalaga. Hindi ito ang aswang na si Tonyo. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang huling bahagi ng kanyang pangitain. Hindi! Sino tong aswang na to? Siya kaya yung nasa pangitain? Bigla itong lumingon sa gawin niya, kaya kagad niyang isinara ang bintana. May narinig siyang mga yapak, parang papalayo. Pagkatapos nun, tumahimik na ang paligid. Kinabukasan, maaga pa ay naroroon na si Christopher sa bahay niya. Ano Leia, kumusta ang tulog mo? Aba teka, ba't di ka nagsasalita? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Ay, salamat. Akala ko kung napapano ka na eh. Chris, may alam ka ba? Tungkol sa isa pang aswang na gumagala dito sa baryo? Ano sabi mo? Isa pang aswang? Anong ibig mo sabihin? Nakita ko siya kagabi. At nakita ko din siya sa... Si Tonyo lang ang alam kong aswang dito at malamang kung may nakita ka mang aswang kagabi, si Tonyo yun, wala nang iba. Hindi siya yun, Christopher. Sigurado kong hindi si Tonyo ang aswang na yun. Dahil babae yung nakita ko. Ano? Babae? Hindi kaya nagkakamali ka lang, Leia? Si Tonyo lang ang alam nating aswang dito. Hindi. Hindi talaga siya si Tonyo, Chris. Sigurado ako. Malinaw ang nakita ko. Isa siyang babae. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin, hindi lang pala si Tonyo ang problema natin dito. May isa pang nilalang sa baryong ito. At kailangan kong malaman kung sino siya. Kung mas delikado pa siya, hindi ko siya pwedeng hayaang gumala rito. Pero paano mo malalaman yun? Tayong tatlo lang ang natira rito. Wala nang ibang tao sa baryo na makakapagturo kung sino ang babaeng yun. Makakaisip din tayo ng paraan. Ang ikinakatakot ko lang, baka mas malakas pa ito sa aswang na si Tonyo. Anong ibig mo sabihin? Mas malakas ang aswang na nakita mo kagabi? Hindi rin ako sigurado. Pero sabihin mo nga sa akin, Chris. Ang nanay mo. Huy! Ano ka ba? Iniisip mo bang si nanay yung aswang? Hindi aswang si nanay, no? Pambihira ka naman. Teka, wag ka magalit. Hindi ko naman sinasabi na aswang ang nanay mo. Pero, parang may kakaiba lang talaga ako nararamdaman. Leia, tigilan mo na nga yan. Kung ang iniisip mo ay may kinalaman si nanay sa mga nangyayari dito, mali ka. Umalis si nanay bago pa tuluyang maabandona ang baryong ito. Isa lang siyang ordinaryong tao, Leia. Hindi ako nanghuhusga, Chris. Pero kailangan suriin ang lahat. Kung si Tonyo ay may kasama, kailangan nating malaman kung sino yun. Kung gusto mong alamin, sasama ako. Hindi kita hahayaang mag-isa sa bagay na to. Pero tandaan mo, huwag kang basta-basta magbibintang, Leia. Hindi aswang ang nanay ko. Salamat, Chris. Alam ko mahirap ito, pero kailangan natin maging sigurado. May mga tanong na kailangan masagot. Ano pa bang nakita mo kagabi? Sigurado ka bang babae ang aswang na yon? Ano bang itsura niya? Oo, Chris. Babae talaga siya. Mahaba ang buhok. At nakasuot siya ng isang bestidang itim. Naramdaman kong mas malakas ang aura niya kaysa kay Mang Tonyo. Kung ganun, mas mabuting umikot tayo sa baryo. Hanapin natin ang posibleng pinagtataguan niya.
Pero Leia, kailangan natin maging handa. Kung mas malakas nga talaga siya kaysa kay Mang Tonyo, baka hindi natin siya matalo ng basta-basta. Alam ko, Chris. Dadalhin ko ang mutsyatang itak ng lolo ko. Sige, maganda ka na. Mamaya iikot tayo. Aalamin natin kung nasaan ang nilalang na yun. Pero tandaan mo, Leia, kahit na ano pang mangyari, hindi kita iiwan. Salamat, Chris. Pero bago tayo mag-ikot, tara na muna sa bahay. Nagluto si nanay eh. Gusto kanyang makita. At saka alam mo naman yun eh. Ayaw niyang nalilipasan tayo ng gutom. Nakakahiya naman kay tita. Palagi na lang ako nakikikain sa inyo. Ano ka ba? Hindi ka naman na iba eh. Isa pa, mas gusto ni nanay na may kasabay kami sa pagkain. Halika na, bago pa magtampo yun. Sumama si Leia kay Christopher, papunta sa bahay nito. Habang naglalakad sila, sa tahimik na baryo, hindi maiwasan ni Leia ang kabahan. Ang imahe ng babaeng aswang ay naglalaro pa rin sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit ito biglang lumitaw at ano ang dahilan nito para umatake. Ngunit kahit papano, naramdaman niyang mas ligtas siya dahil kasama niya si Christopher. Pagdating nila sa bahay, hindi nila inaasahan ang nadatnan nila. Pagpasok nila sa pinto, agad nilang narinig ang mahihinang ungol mula sa kusina. Napasugod si Christopher at bumungad sa kanila si Aling Maria na nakaupo sa sahig. Namimilipit sa sakit habang nagsusuka ng dugo. Nay! Nay, ano nangyari sa inyo? Lumapit agad si Christopher para alalayan ang kanyang nanay, habang si Leia naman ay nananatiling nakatayo, gulat at hindi makapagsalita. Halatang nahihirapan si Aling Maria at basang-basa ang sahig ng dugo. Chris, dahan-dahan lang. Ano gagawin natin? Hindi ko rin alam, Leia. Bakit siya nagkakaganito? Kanina lang ang lakas-lakas niya. Tapos ngayon. Halos matuliro si Christopher nang makita ang ina sa ganung kalagayan. Napansin nilang dalawa, nakakaiba ang anyo ng dugo na sinusuka nito. Kulay itim na may halong mabahong amoy. Hindi ito ordinaryo. Bigla niyang naalala ang mutya ng uwak na ayon sa kanyang lolo ay kaya ding gumamot ng mga karamdaman. Hinawakan niya ito at nagdasal sa kanyang isip. Umaasang makakatulong ang mutya sa sitwasyon na yon. Chris, subukan natin to. Ang mutya, baka makatulong ito. Sandali! Hindi mo pwedeng gamitin ang mutya na yan sa nanay ko! Bakit? Anong kinakatakot mo? Sabi ng lolo ko, ang mutya ng uwak ay nakakapagpagaling na kahit na anong sakit. Kaya subukan natin. Leia, hindi mo naiintindihan eh. May dahilan kung bakit hindi basta-basta ginagamit ang mutya. Delikado yan. Mas delikado kung wala tayong gagawin, Chris. Tignan mo ang nanay mo. Baka mapahamak siya. Napatingin si Christopher sa kanyang ina na nanghihina at namimilipit sa sakit. Sa bawat segundong lumilipas, parang mas lumalala ang kondisyon nito. Ngunit halatang labis ang kanyang pag-aalinlangan. Maya-maya pa, biglang lumakas na naman ang pagsigaw ni Aling Maria. Kitang-kita nila ang pamimilipit sa sakit ng tiyan nito. Ano ba, Chris? Bakit ba ayaw mo? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Wala, Leia. Di ba kasi nga, hindi ka naman sigurado kung kaya talaga mapagaling ng hawak mo siya ang nanay ko eh. Baka mas lalo lumala ang sitwasyon niya. Baka may masamang mangyari. Masamang mangyari? Anong ibig mo sabihin? Ano ba talaga ang dahilan? Nang patuloy na tumatanggi ang binata, parang nagdududa na si Leia. Naramdaman niyang may hindi sinasabi ang kaibigan sa kanya. Lalo siyang kinabahan nang makita niyang tila nag-iwas ito ng tingin. Chris, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Magsabi ka sa akin. May kinalaman ba to sa nakita ko kagabi? Leia, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ng mga bagay na yan. Kung gusto mo mabuhay ang nanay mo, sabihin mo na ang totoo. Ngayon din. Natigil si Christopher. Napatingin siya sa kanyang ina na tila mas humihina na.
Napabuntong hininga siya at tila napilitan na siyang magsalita. Leia, ang totoo kasi niyan, ang nanay ko, isa siyang aswang. Napanganga si Leia sa sinabing yun ni Christopher. Hindi niya agad naintindihan ang narinig niya. Tumingin siya kay Aling Maria na nakapikit ngunit patuloy ang mahihinang pag-ungol. Hindi. Kung ganun, siya nga yung kagabi. Pero bakit? Balak ba niya akong patayin? Hindi siya ganun, Leia. Hindi siya nananakit ng tao. Matagal mo na bang alam ito? Oo, Leia, bata pa ako. Alam ko na ang sikreto ng nanay ko. Isa nga siyang aswang pero hindi siya masama. Hindi siya kumakain ng tao. Pero dala pa rin niya ang sumpa. Hindi niya mapigilan, lalo na kapag bilog ang buwan. Kaya pala takot na takot kang gamitin ko ang mutya ko sa kanya. Oo, Leia. Ang mutya ng uwak ay makapangyarihan. Baka pag ginamit mo yan sa nanay ko, baka masaktan siya. Baka mawala siya sa akin. Pero hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kung talagang hindi naman siya masamang aswang, baka sakaling tanggapin siya ng mutya at pagalingin siya nito. Nag-isip si Christopher. Halata ang labis na takot sa kanyang muka. Pero alam niyang wala na silang ibang pagpipilian. Hindi niya kayang makitang mamatay ang kanyang ina nang hindi man lang sumusubok. Sige, gawin mo na, Leia. Iligtas mo ang nanay ko kahit anong mangyari. Tumango si Leia at dahan-dahang lumapit kay Aling Maria. Hawak niya ang mutya ng uwak sa kanyang kamay at naramdaman niya ang mainit nitong enerhiya. Pakiusap, mutya. Tulungan mo kami. Inilapit niya ang mutya sa dibdib ni Aling Maria. Nung sandaling dumampi ito sa kanyang balat, biglang nagliyab ito. Biglang nagbukas ng mga mata ang ginang at napasigaw. Tila napaso ito sa init ng mutya. Inilayo niya ang kanyang katawan. Naging kapansin-pansin ang pamumula ng mga mata nito at ang matatalim nitong titig. Parang punong-puno ng galit at pagkauhaw. Bigla itong nagbago ng anyo. Lumabas ang matatalas nitong mga ngipin at mahahabang kuko. Ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, napansin ng dalaga ang luha sa mga mata ni Aling Maria. Nagpatuloy sa pagliyab ang mutya hanggang sa unti-unting bumalik sa dati nitong anyo si Aling Maria. Ang kanyang mga kuko at ngipin ay bumalik na din sa normal. Napapikit ito at nawalan ng malay. Nay! Huwag ka mag-alala, Chris. Ayos na siya. Tumango ang binata. Labis siyang nagpasalamat kay Leia dahil sa pagkakaligtas nito sa kanyang nanay. Nilapitan niya si Aling Maria at hinaplos ang mukha nito. Ilang sandali pa, sa wakas ay bahagyang gumalaw ang ginang. Nagkatinginan ang dalawa at inabangan ang muling pagdilat ni Aling Maria. Nay, ayos ka na ba? Nag-angat ng tingin si Aling Maria kay Christopher. Kita sa kanyang muka ang matinding pagod. Tumitig siya kay Leia. Tila nagtataka. Anong nangyari sa akin? Itinukod niya ang kamay sa sahig upang maupo ng maayos. Dahan-dahan lang po, Aling Maria. Baka mapano po kayo. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Medyo nanghihina pa ako. Parang medyo gumaan. Anong ginawa mo, Leia? Ginamit ko po ang kapangyarihan ng mutya para tulungan po kayo. Biglang napakunot ang noon ni Aling Maria. Tila may bigat sa kanyang loob nang marinig ang salitang mutya. Hindi siya agad nagsalita. Napansin naman ito ni Leia. Nay, wag na ho kayo mag-alala. Gumana po ang mutya sa inyo. Napatigil nito ang pagsusuka niyo ng dugo. Baka naalis na po niya ang sumpa sa inyo. Ano? Bakit nyo inalis? Hindi pwedeng maalis ang sumpa. Hindi ko na mababantayan at maliligtas ang anak ko. Nay, ano ba sinasabi mo? Ayaw mo maging normal na tao ulit? Tahimik na tumitig si Aling Maria sa kawalan. Napabuntong hininga siya ng malalim.
tila nag-iipon ng lakas ng loob bago magsalita. Noon, tahimik na namumuhay ang mga tao dito sa baryo. Simple lang ang buhay namin. Masaya at magaan. Pero isang gabi, nagbago ang lahat ng yon. Nang dahil kay Tonyo, may ginawa siyang karumal-dumal na krimen. Pinatay niya ang asawa niyang buntis. Isinumpa siya ng mga tao dito. Pinalaya siya sa baryo. Pero hindi pa pala talaga siya umalis. Nagpalakas lang siya kung saan. At nang bumalik siya, doon na siya naghasik ng lagim. Masamang tao talaga si Tonyo. Pati asawa niya, hindi niya pinatawad. Napakasakim at walang konsensya. Isa talaga siyang demonyo. Hindi siya dating masamang tao, Leia. Sa totoo lang, mabait si Tonyo noon. Isa siya sa pinakamaaasahan sa baryo. Masipag, matulungin, at laging inuuna ang kapakanan ng iba. Pero nagbago siya. Lahat nagbago. Simula na mapangasawa niya si Ligaya. Ligaya? Siya yung babaeng madalas ko mapanaginipan. Tita, sa panaginip ko, nakita ko kung ano nangyari sa kanila. Siya nga yun, yung buntis na pinatay ni Tonyo. Pero yung anak nila, buhay ang anak nila. Nakita mo nangyari? Paano? Hindi ko po alam kung paano. Pero baka may kinalaman ng mutya dito. Dahil hindi lang po hinaharap ang kaya nitong ipakita. Kaya din po niyang ipakita sa akin ang nakaraan. May nakita ka pa bang iba maliban doon? At kung ano nangyari sa anak nila? Wala na po eh. Palaging nagtatapos po ang panaginip ko doon sa pinatay siya ng aswang. Kung aswang si Ligaya, bakit niya pinayagang mapatay siya ni Tonyo? Kayang-kaya siyang patayin ni Tonyo noong mga oras na yon dahil ang buntis na aswang ay mahina. Nawalan ito ng kapangyarihan. Nay, pwede niyo bang ikwento sa amin ang tungkol sa babae na yon? Sige anak. Si Ligaya nang dumating dito sa baryo. Tahimik lang siya't mahiyain. Nung magsama sila, unti-unting lumayo sa amin si Tonyo. Di na ito nakikihalubilo. At nung nabuntis na ito, doon nagsimula ang dilim sa buhay ni Tonyo. Ang sabi ng iba, di na nito matanggap na naging ganun siya. Kaya niya pinatay ang asawa niya. Ibig sabihin, ayaw niya maging ganun siya pero niyakap naman niya yung kasamaan. Mahinang nilalang. Tama. Ayaw niya talaga. Pero napagtanto niya siguro na wala na siyang kawala sa dilim. Ayun, nagwala siya. Hindi niya matanggap. Kaya nang bumalik siya sa baryo, nagkalat siya ng lagim. Mga bata, matatanda, kahit sino. Nung una lumalaban pa kami. Pero nung mamatay yung 2 albularyo dito sa baryo, doon na kami napanghinaan ng loob. Ang dami niyang pinatay. Ang dami niyang hinawaan. Yung iba, napilitan na lamang umalis. Yung iba naman ay nagpakamatay dahil hindi nila tanggap ang sumpang inihawa sa kanila. Paano po kayo naging aswang? Hinawaan din ako ni Tonyo. Isa ko sa mga naging biktima niya. Pero bakit hindi niyo po siya pinatay noon pa man? Bakit hinayaan niyo po siya magpatuloy? Hindi ganun kadali, anak. Si Tonyo ay hindi basta-basta matatalo. Masyado siyang malakas dahil sa dami ng buhay na kinuha niya. Tatalunin natin siya, tita. Gagawin natin ang lahat para matigil na ang kasamaan niya. Mahirap siyang talunin pero mahirap din maging isang aswang. Ilang beses nang nangyayari sa akin ito. Ang sumuka ng dugo dahil pinipigilan ko ang uhaw ko sa dugo. Pero, bakit parang ayaw mo maalis ang sumpa sa'yo? Pwede tayong tulungan ng mutya para tuluyang matanggal na yan sa katawan mo, tita. Pero hindi dapat. Paano ko pa maililigtas ang anak ko? Paano ko pa siya mababantayan kung wala na akong lakas? Kung wala na akong kapangyarihan? Pero Nay, di mo naman ako kailangan bantayan dahil kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. May sarili kong... Dahil hindi naman ikaw ang anak na tinutukoy ko. Teka, anong sabi niyo?
Sasabihin ko na sa inyo ang lahat. Makinig kayong dalawa. Hindi kita totoong anak, Christopher. Nang marinig ito ng binata, tila na blanko ang kanyang isip. Hindi agad niya matanggap ang narinig. Tumitig siya sa kanyang ina, sa babaeng nagpalaki sa kanya, sa loob ng mahigit 2 dekada. Kitang-kita sa kanyang muka ang halo-halong emosyon, pagtataka, gulat at matinding hinanakit. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang saglit, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagkalito. Ang taong inakala niyang nagbigay sa kanya ng buhay ay biglang naging estranghero. Ang anak ko ay hindi ikaw, kundi si Leia. Hindi na rin nakapagsalita ang dalaga sa revelasyong yun. Hindi siya makapaniwala sa sobrang gulat. Napayuko siya, pilit na inuunawa ang bawat salitang binabanggit ng matandang babae. Naramdaman niya ang malamig na kilabot na dumaloy sa kanyang katawan, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naisip niya ang mga pagkakataon kung saan palagi niyang nararamdaman na palaging may malasakit sa kanya ang babae. Ang maayos na pakikitungo nito sa kanya palagi. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, naramdaman ni Leia ang kakaibang init sa kanyang puso. Parang may bahagi sa kanyang pagkatao na nabuo, ngunit kasabay nito, naroon ang lungkot dahil hindi pa niya alam ang dahilan, at inabando siya nito at ibinigay sa 2 matanda. Kung ikaw ang nanay ko, bakit niyo ako ipinamigay? Paano napunta sa'yo si Chris? Bakit siya ang inilagaan mo at hindi ako? Inalis kita sa buhay ko dahil ayokong maging katulad mo ko. Mula nang matagpuan ko si Chris sa loob ng kuweba, doon nagsimulang magbago ang lahat. Nalaman ko na kakaiba siyang sanggol. Hindi pwedeng 2 aswang ang kasama mo noon, anak. Ayoko mapahamak ka. Ano kanyo? Kakaiba siyang sanggol? Paano naging kakaiba si Chris? Siya ang anak ni Ligaya at Tonyo. Ang lahi niya ay mula sa lahi ng mga aswang. Hindi. Hindi totoo yan. Oo, alam kong aswang din ako. Pero tanggap ko yun dahil inakala kong ikaw ang nanay ko. Dahil ang alam ko, mabubuti tayong aswang. Sandali, ano to? Aswang ka din, Chris? Leia, magpapaliwanag ako. Kaya ba palagi kang absent sa school? Kaya ka palaging hindi pwedeng abutan ng gabi? Dahil aswang ka? Kung ganon, ikaw yung pinakita sa pangitain na aswang. Napapas lang sa akin. Papas lang? Hindi ko gagawin yun, Leia. Bakit naman kita papatayin? Mahal kita, Leia. Kaya lang naman kami umuwi dito ni nanay ay para iligtas ka kung sakali man naguluhin ka at sakta ni Tonyo. Palagi kami nakabantay sa'yo gabi-gabi. Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam kung sino pa ang paniniwalaan ko. Sa sinabing yun ni Leia, napayuko si Christopher. Unti-unti itong naglakad palayo. Anak! Sandali lang po. Nalilito pa po ako. Hayaan niyo muna ako mag-isip. Mabilis na tumalikod ang dalaga, ni hindi na lumingon, maski ilang beses siyang tinawag ng kanyang tunay na ina. Umuwi itong luhaan at hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Maghapong nagmukmok ang dalaga sa kanyang bahay. Kinagabihan, maaga siyang nagpahinga at nahiga. Pilit na ipinipikit ang kanyang mga mata para makatulog. Pero nabasag ang katahimikan ng gabi nang marinig niya ang malakas na alulong ng aso. Agad siyang bumangon. Nagtaka siya kung bakit may naririnig siyang ganon. Gayong alam niyang wala nang natitirang aso sa kanilang baryo. Ang mutya sa kanyang dibdib ay nagsimulang magliwanag. Isang malinaw na babala ng panganib. Agad niyang kinuha ang kanyang itak. Lumapit siya sa altar ng kanilang bahay at nanalangin ng taimtim. Mutya ng uwak, bigyan mo ko ng lakas at gabay sa laban na ito. Matapos ito ay inobserbahan niya ang paligid. Isang malakas na kalabog ang gumulat sa kanya. May malakas o mabigat na bagay ang bumabangga sa dingding.
Nawasak ang parting yon dahil luma na rin at di na masyadong matibay. Nakita niyang may 2 aswang na naglalaban. Pinulot ng isang aswang ang isa at ibinalibag ito sa bakuran. Parang inilalayo ito sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang pinto at pinanood niya ang 2. Kilala niya ang isa. Yun ay walang iba kundi si Tonyo. Ang isa naman ay bago sa kanyang paningin. Ngunit may isang bagay sa 2 aswang na nagpatigil sa kanya. Naisip niyang maaaring si Christopher ito. Naging madugo ang laban sa pagitan ng 2 aswang. Si Tonyo na mas malaki at mas malakas ay walang takot na umaatake. Ang isa naman ay mas maliit pero mas mabilis. Pilit nitong iniiwasan ang bawat pag-atake ni Tonyo. Mula sa pinto ay nakita niyang duguan na ang katawan ng mas maliit na aswang. Napaatras siya. Tinimbang kung dapat ba siyang makialam. Ngunit nang mapansin niyang pumapaibabaw na si Tonyo at itinutok nito ang matutulis na kuko sa liig ng isa pang aswang, napagdesisyonan niya nang kumilos. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinawakan niya ang mutya sa kanyang liig at hinigpitan ang kapit sa itak. Agad siyang sumugod palabas. Tonyo! Wag! Dahil sa sigaw na yon, saglit na natigil ang laban. Napalingon si Tonyo sa kanya. Tumayo si Leia ng buong tapang. Iniangat ang itak na hawak. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Tonyo. Nagulat ang halimaw sa bilis ng kilos ni Leia. Ang kanyang itak ay humiwa sa braso ng kalaban. Nag-iwan ng malalim na sugat. Nagsimula itong umungol nang dahil sa labis na sakit. Pero napansin niya ang sugat ng aswang. Parang mabilis din itong naghihilom. Bigla siyang tumigil sa pag-atake. Hindi pwede ito! Hanggang dyan lang ba kaya mo? Sabi ko na hindi mo ko kaya. Sinungaling ang matatandang yon nang sabihin nilang ikaw ang papatay sa akin. Huwag kang masyadong mayabang, Tonyo! Dahil hindi sinungaling ang mga lolo't lola ko! Ako talaga ang papatay sa'yo! Hinawakan niya ang mutya at biglang nagdilim ang paligid. Sa isang iglap, isang itim na anino ng anyong uwak ang lumabas mula sa mutya. Lumipad ito papunta kay Tonyo at sinimulang harangin ang kanyang mga galaw. Habang abala ang aswang sa pagtataboy sa uwak, ginamit ni Leia ang pagkakataon na yon at mabilis itong sumugod. Ginamit niya ang buong lakas niya para saksakin si Tonyo sa dibdib gamit ang matalas na itak. Diretso sa puso nito, pero nasalag nito ang kanyang pag-atake. Biglang lumapit ang isa pang aswang at hinawakan nito ang mga kamay ni Tonyo patalikod. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko, anak! Tumahimik ka! Kahit kailan, hindi kita magiging ama! Leia! Gawin mo na! At sa pagkakataong yon, buong lakas na itinarak ni Leia ang itak sa tapat mismo ng puso ng aswang. Tumigil ang galaw nito at nang bitiwan ito ng isang aswang, bumagsak ito sa lupa nang wala ng buhay. Lumapit si Leia sa tumulong na aswang na kalaban ni Tonyo. Hinawakan niya ang mutya upang ilawan ang muka nito. Nakita niya ang dugo ang muka ni Christopher. Bumalik na ito sa anyong tao. Nangihina itong napaupo sa lupa, sa tabi ng kanyang ama. Christopher! Tumango ang binata. Hindi na siya nagtanong pa. Agad siyang lumapit sa tabi nito at tinulungan na makatayo. Tapos na ang kasamaan ni Tonyo. Salamat sa'yo. Pero may dapat pa tayong pag-usapan. Bakit di mo kagad sinabi sa akin na ganyan ka? Di mo na nga ako sinasagot tapos sasabihin ko pang aswang ako. E di lalong mas hindi mo ako tinanggap. Baliw! Ano ka ba? At sino naman ang nagsabi sa'yo na hindi kita sasagutin? Ha? Anong sabi mo? Wala. Saka na natin pag-usapan yan. Halika na. Uwi na tayo sa nanay natin. Teka lang. Yun tungkol sa pangitain mo, di ba? May aswang doon na papatay sa'yo. Baka mas magandang
Umiwas ka muna sa akin. Alam mo ba na kung ano na pagtanto ko sa kapangyarihan ng mutya ngayong gabi? Ano yun, Leia? Pangmatalino ang agimat na to. Kasi yung ipinapakita niya hindi literal. Kailangan mong pag-isipan ang ibig niyang sabihin. Eh di ba, kinuha ng aswang yung puso mo? Nagawa na niya. Nakuha mo na. Hala, ibig sabihin? Oo, Chris. Sinasagot na kita. Kasi nakita ko kung paano ka hindi nagdalawang isip na protektahan ako laban kay Tonyo. Nang marinig ni Christopher ang sinabi ni Leia, parang biglang tumigil ang oras. Napuno ng tuwa ang kanyang puso at tila hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang narinig. Hindi napigilan ni Christopher ang sarili. Napayakap siya kay Leia ng mahigpit at puno ng pasasalamat. Nang makauwi na sila kila Christopher, agad silang sinalubong ni Aling Maria. Alalang-alala ito nang makita niyang duguan ang lalaki. Agad niya silang pinapasok at ginamot ang sugat nito. Salamat, Nay. Wala yon, anak. Masaya ako na nakauwi na kayo dito ng ligtas. Napatay po namin si Tonyo, Nay. Pagkarinig noon, ay agad na niyakap ni Aling Maria ang kanyang anak at hinalikan ito sa kanyang noo. Anak, ipinaampun kita. Hindi dahil sa hindi kita mahal. Mahal na mahal kita, anak. Pero nang mangyari yung sumpa sa akin, alam ko di ko na magagampanan ng pagiging ina sa'yo. Natakot ako na baka pati ikaw mahawa. O kaya naman makain namin. Tama na, Nay. Naipaliwanag mo na yan sa akin eh. Mahal na mahal ko din po kayo. Makalipas ang ilang araw, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Tonyo. Dahil dito, may ilang residente ang nagpasyang bumalik na sa kanilang mga lupain at unti-unting muling nagkaroon ng sigla ang baryo. Bagamat may ilan na mas piniling manatili sa kanilang nilipatang lugar, hindi maitatanggi ang pananabik ng karamihan na makabalik sa kanilang lupang sinilangan. Hindi naging madali ang muling pagbangon ng Santa Fe, pero nagawa nila sa tulong na rin ng kanilang pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Samantala, habang abala ang baryo sa pagbabalik nito sa normal, si Christopher at Leia naman ay patuloy na masaya sa kanilang bagong yugto ng buhay. Nagpakasal sila matapos ang ilang buwan at bumuo ng isang masayang pamilya. Si Aling Maria naman ay napagaling na rin ng mutya at nawala na ng tuluyan ang sumpa sa kanyang katawan. Isa lang ang naging problema nila. Hindi maalis ng mutya ang dugo ng aswang na nananalaytay sa dugo ni Christopher. Pero dahil sa mutya, mas nakaya nito na pigilan ang sarili sa pagkain ng kahit na anong uri ng dugo at sariwang laman. Mahal, sa tingin mo, maging ganito na kaya palagi ang buhay natin dito? Siguro. Pero kahit na anong mangyari, mahal, hanggat magkasama tayong dalawa, sigurado akong kaya nating harapin ang kahit na ano. Ngumiti si Leia at tahimik silang tumingin sa langit. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy sila sa pagtulong sa baryo. Si Leia ay naging aktibo sa pagtuturo sa mga kabataan. Si Christopher naman ay tumulong sa pagsasaayos ng mga sirang bahagi ng baryo at sa pagtatayo ng mga bagong kabahayan para sa mga nagbalik na residente upang makapamuhay na sila ng normal at payapa, naligtas sa anumang uri ng kampon ng kadiliman.